Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados. Una sa lahat ay nagpapasalamat ako muli sa ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, at sa lahat ng mga pagsubok na ating dinaraanan sa ngayon. Kahit paano hindi niya tayo pinapabayaan, na kahit sinusubok tayo ng mga panahon. Salamat din para sa Kanya at sa ating mga gabay sa spiritual, sa pagbibigay sa atin ng panahon o sandali na upang makapagbahagi tayo ng mga buhay na salita o mga kaalaman na hindi pangkaraniwan patungkol sa karunungang lihim ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyo, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, sa pagkakataon na pinagkakalob niyo sa akin at sa mga taong tumugon sa aking panawagan upang makipagsanib pa sa akin, upang lumakas at tumibay o ang puwersa ng liwanag. At sa mga taong na aking nakakadaupang palad na may mga kakaibang kakayahang pang-espiritual na nakakakita ng mga bagay-bagay. At salamat din po sa inyo at tinawag nyo ang mga tao na yun upang magpatunay na ako ay kabahagi din sa patungo sa paglalaban o pakikipaglaban o para sa kabutihan o kapanalig din ng puwersa ng liwanag, upang tulungan at gabayan ng mga tao na may pinagkalooban din ng mga kakaibang kakayahang pang-espiritual. At karagdagan nga pala, salamat sa mga spiritual warriors group na sumuporta sa ating grupo, at sa lahat din po ng mga subscriber na tumulong para mabutong itong YouTube channel na to, mas palakasin ang ating YouTube channel. Sa mga nag-aaral, sa mga estudyante, salamat sa inyong lahat, sa mga sumusuporta, solid supporters ng YouTube channel ng Maestro Virgo, also known as Commander Sator. At para sa kaalaman po ng lahat, open na po ang ating online gamutan, ang ating libreng online gamutan para sa lahat at may mga karamdaman na hindi pangkaraniwan sa isang normal na, katulad mga normal na sakit o kung ano man, ay libre po. At meron na po tayong FB page para sa ang nakalagay po doon ay Maestro Virgo. Yan po, na may nilagay din ako kung sino mang nais tumulong sa inyo. Kung naman, meron akong nilagay na number doon o account na pwede yung kung sino mang may mabuting kalooban o na nais magbahagi ng kanilang
sa kanilang buhay, kung ano mang kaya nilang itulong sa kapwa natin. Yun po, at maaari po kayo mag-send doon ng picture, tapos ng tubig na hindi pa nabubuksan na isang mineral water, o kaya naman ay tubig sa poso. Kung wala naman kayong mineral water, pwede naman kayong magigib o sa isang poso o sa balon o kung ano man. Like sinasabi ko sa inyo na ito ay libre lamang. Pero syempre, sa katulad ko, nais ko yung maging totoo kayo sa anumang nararamdaman nyo. Ayaw ko kasi yung pinagbabawal ko rin kasi yung magkakaroon ng lokohan o kung ano man yung tipo ba na lulukohin nila yung oras ng gamutan o sandali na sana wag nilang gamitin yung mga bagay-bagay na para lokohin yung pagsisend ng kung ano-ano o gagawa ng kwento na wala namang sakit yung tao kung ano man. Sayang lang yung pagkakataon na ibigay na lang yung bagay na yun sa talagang lihito mo talaga nangangailangan ng tulong. Yun lang ang aking paunang mensahe para sa lahat. Kaya ako, itong vlog na ito ay patungkol to sa pag-share ko sa inyo tungkol sa isang bagay na tinatawag nilang kaunting kaalaman para sa lahat. Alam nyo na ang pag-aaral ng karunungang lihim ay maraming iba't ibang klase yan. At ang pakikipag-spiritual combate sa mga bagay-bagay ay may mga iba't ibang klase rin. May iba't pang uri yan. O pakikipaglaban patungkol sa spiritual na pagbabahagi ng tulong. Ngunit ang pinakamataas sa lahat na antas ay ang pakikipag-spiritual combate. Yung talagang labanan talaga. Yung iba naman, may mga taong marunong din manggamot. Gumagamit sila ng mga ibang mga bagay like patungkol sa pagtatawas o kung ano man. At meron din silang mga kanya-kanyang espiritong gabay din na may hawak din. Ngunit gusto kong ipaalam sa inyo kung bakit napaka-sensitibo at napaka-kakaiba ng spiritual combate. Mahalaga na malaman nyo para sa lahat na ang pag-spiritual combate ay kakaibang gamutan kumpara sa ibang mga uri ng gamutang spiritual. Sapagkat mahalaga na malaman ng bawat isa na itong bagay na ito ay isang pinakasensitibong bagay na marami kang kakailanganing proseso bago mo mapasok ang pakikipag-spiritual combate. Para sa kaalaman ng iba, kaya ako pinilit o ibinahagi talaga ng ipinilit na ito munang mauna, yung tinatawag nilang pagdidibosyon. Sapagkat ang pagdidibosyon sa poder, pondo, bakod, balabal, at anumang iba pang debosyon o panalangin patungkol sa mga arkanghel o kung ano man, sapagkat ito ang pinakaunang depensa na dapat mong mahawakan kung ikaw ay nais makipag-spiritual combate. Sa pagpasok mo sa mundo ng pakikipag-spiritual combate, kailangan buo ang loob mo, buo ang physical na depensa mo, spiritual, mental, physical. Tatlo yan, ha? Kailangan meron kang taglay mo yan. Buo ang loob mo sa spiritual, mental, at physical. Yan tatlo na yan. Mataas ang yung level sa ganyang uri ng kakayahan. Sapagkat yung bagay na yan ang magdadala sa iyo upang mapaglabanan ang kanumang uri ng kalaban na makakaharap mo. Sapagkat sa pakikipag-spiritual combate, hindi mo na alam kung sino makakalaban mo. Marami kang makakalaban na ibang mga uri ng mga nilalang. Tulad ng aswang, mangkukulam, maligno, elemento, engkanto, demonyo, lahat na. Lahat ng mga pwersa ng kadiliman na kaya mong ma-encounter. At sa pakikipag-spiritual combate, maraming pagkakataon na susubukin ang iyong kakayahan. Ang mga proseso na naririyan ay unang-una ay ang pagpapasapi
Bago mo pasapiin, siyempre kailangan tignan mo muna rin yung tao. Yung panesting na tinatawag, may mga panesting. Susunod ay ang pagpapasapi, pagpapasok kung talagang meron siya. Ang mga pagpatesting, makikita mo yan minsan sa daliri. Yung iba naman, may panesting sila sa tubig. Iba-ibang uri yan eh. Sabi nga nila, ang mundo ng karunungang lihim ay napakalawak. Minsan ang isang tao, taglay niya yung ganung bagay. Sa akin naman, taglay ko yung ganitong bagay. Hindi rin magkakapare-parehas. Tandaan nyo yan guys, hindi yan magkakapare-parehas. Merong iba naman may kakayahan siya sa tubig niya gagamitin. Meron naman ng kakayahan ng isang tao, may panesting naman siya, meron siyang hawak na kahoy, o kung ano man. Depende sa hawak niya kung ano man. Wala akong pinatutungkulan ko sa ibang mga tao, pero yun ay base sa akin din sariling pagsasaliksik at sa sarili ko ring experience, so titawag nilang karanasan. Ako kasi sa akin, ang gumagamit ako sa panesting ko ay papel. Papel lang ginagamit ko. At nag-oorasyon din ako sa tubig at sa daliri. Tinitignan ko rin yan. Yan ang isang uri ng panesting na meron ako sa aking kakayahan ba. Na pinagkaloob din sa akin ng Panginoon Diyos at kasama ng aking mga gabay. At para sa kaalaman ng iba, kapag napapasok mo na yan sa loob ng katawan ng isang tao, diyan na magsisimula ang tinatawag nilang pakikipag-spiritual combate. Ang spiritual combate ay pagitan ng persa ng liwanag at ng kadiliman na may nag-uugnay sa isang linya. Yang linya na yan ay para kayo nag-aagawan, naghihilahan kayo sa isang tali na nasa gitna ang pasyente o ang isang tao na nangangailangan ng tulong. Naghihilahan kayo ng puwersa. Naglalaban ang bawat puwersa ng bawat isa, ng puwersa ng liwanag at ang puwersa ng kadiliman. Na sa kaakibat nun ay pag nakapasok na sa loob ng katawan ng tao, marami kang kailangang alamin katulad ng mga orasyon na pamako, orasyon ng panali, orasyon ng pamarusa kung ano man, panggapos, pangkuryente, marami iba-ibang klase, napakaraming klase ito. Meron ding latigo na tinatawag na talagang panghampas. Meron ding pansibat, may pamalo, marami iba-ibang klase ito para sa kaalaman ng iba. Ngunit hindi lahat ng tao ay nagtataglay ng ganung kakayahan na mayroong kakayahan na lahat ay alam niya rin yung mga ganung bagay. May iba na kakayahan, may limitasyon din yung kanila. Merong iba din naman na kayang gamitin yung anong ganung mga uri ng kakayahan. Ngayon, pag nakapasok na yan sa loob ng katawan ng isang tao, dyan mag-uumpisa ang paglalaban. Ang paglalaban o pagkikipag-spiritual combate. Level sa level, mata sa mata, pangil sa pangil. Orasyon sa orasyon, depensa sa depensa. Babasagin mo ang depensa ng kalaban. Talagang maglalaban ka sa iyo. Either yung depensa mong mabasag o yung depensa niyang mabasag. Yung poder mo ang mabasag o yung poder ng kalaban ang mababasag. Tandaan nyo, na ang mga kalaban ay may sarili-sarili ring mga kakayang depensa yan. Na kaya rin tapatan ang bawat manggagamot o sino man. Pero lagi niyong tatandaan, wala kang dapat katakutan kung ang kapangyarihan ng galing sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat lamang. Wala kang dapat katakutan at kasama mo mga gabay mo sa mga ganyang pagkakataon. Isuko nyo ang sarili nyo sa Panginoon Diyos ama na makapangyarihan sa lahat. At kahit anong laban, hindi ka matatalo dyan. Tandaan nyo yan. Kahit saang laban ka papunta, basta nasa likod mo ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula ang iyong kapangyarihan, hindi sa kahit anong bagay lang. At lagi kong sinasabi sa inyo, lagi kong inuulit-ulit, hindi kailangan ng medalyon. Hindi nyo kailangan ng kung anong mga bagay. Ang mga medalyon, kung ano man mga agimat o kung ano man, kung ang person taglay nito, ang kapangyarihan nito, hindi nagmumula sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, palamuti lamang ito. Kahit mga mutya pa yan o kung ano man. Ang kapangyarihan ay pagkakaloob ng Diyos Ama. Ang buhay ng bawat isa ay pagkakaloob ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Doon din sila kukuha ng lakas sa lahat ng pagkakataon. At para sa kaalaman ng iba, kapag nangyari na yung mga ganung bagay, may mga ibang mga manggagamot din may kakayahan yan na kayang ikulong ang espiritu ng kalaban sa bote, kayang ikulong ang espiritu ng kalaban sa salamin. May mga taong may ganun. At meron din kayang ikulong sa loob ng isang seal o tinatawag nilang magic seal o yung tinatawag nilang pentagram. Maraming klase ng seal. Meron ding hexagram, may pentagram, marami, iba-ibang klase yan.
May mga pangkulong na tinatawag. Ngunit sa akin, ang ginagawa ko, sa sarili ko, saka sa pang-oras ng araw ng gamutan, kung kinakabahan, hindi ko siya kailangan ikulong, ba't ko siya ikukulong pa? Hindi na kailangan. Kung talagang ang kapangyarihan ay magmumula sa Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, at wala na talagang saysay ang kanyang buhay at sobrang ng kasama niya, kailangan niyang wasakin na yan. Wawasakin mo talaga yan. Babasagin mo kung anong meron siya sa kapangyarihan ng anumang masamang galing na meron siya. Babasagin natin yan. Gamit ang kapangyarihan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Kasama ng mga gabay. Buong pwersa ang sasagupain yan. At walang ititira kahit anumang kapangyarihan na meron sa kanya. Babawiin sa kanya yan, o aalisin sa katawan niya yan, o kung ano man. Sapagkat siya mapaminsalang nilalang o kung ano man. At sa kakibat ng pakikipag-spiritual combate, marami kang may encounter, marami kang makakasalamuha, kung ano man, mga tao na hindi pangkaraniwan din. At yung mga ganyang bagay ay huwag niyong ipagtaka. Kaya lagi kong sinasabi na napakahalaga ng pagdidebosyon. At ang mga iba sa inyo ay nagtatanong sa akin, bakit ganito, nakakaramdam sila mga kakaiba. Yan ay normal lamang sa isang mga baguhan. Sapagkat ako nung ako'y nagsisimula pa lamang, ganun din, ako rin ay baguhan noon, nakakaramdam din ako mga ganyan. Yung dati sumasakit ang braso, ako naman, nahihilo, sobrang lalakas ng mga buhay na salita na aking binabanggit noon. Kaya sabi ko nga, mahalaga na hingiin natin ang gabay sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Sapagkat siyempre nagpapakilala tayo sa mga espiritong gabay na to. Sinusubukan nila kung hanggang saan katatagan natin. Walang pinagkaiba yan sa nanunuyo ka sa isang mga espiritong gabay na yan na pakilala ka. Ihayag mo kung ano yung saloobin. Ihayag mo sa kanila ng buong buo kung ano man ang iyong layunin. Mangungusap sa iyo yan mga yan, kahit sa panaginip o sa minsan sa pagkakataon ng iyong buhay, mangungusap yan. At para sa kaalaman din ng iba, karagdagan ko rin, marami nagtatanong, dahil kakaiba ang turo sa Tor Coronados, marami nagtatanong sa akin kung pwede ba nilang paganahin na ito sapagkat nakapagdebosyon na rin sila sa ibang poder, ng ibang mga aralin, ibang turo. Para sa akin, napaka-sensitibo o isolated ang kapangyarihan ng Tor Coronados. Ito ay gagana lamang kung ikaw ay nakapagdebosyon din na ayon sa dasal o poder, pondo at bakod ng Tor Coronados. Para sa Bertudes, pwede niyong subukan kung kaya niyong paganahin lahat. Pero para sa akin lang, kung walang basbas yan, hindi nyo rin mapapagana yan. Para sa kaalaman ng iba. Mahalaga na malaman nyo na ang kapangyarihan ng Tor Coronados ay naaayon yan kung anong poder ang ginamit mo dyan. Kung ibang poder ang ginamit mo at susubukan mong pasukin o gabitin ang mga susi ng Sator, hindi ka papayagan yan. Malabo pa sa sabaw na pusit na ipigkalob sa iyo yan. Sa salitang real talk lang. Kaya nga marami ang nagkakamali o naliligaw ng landas sa pag-aaral ng karunungang lihim ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Na naisip nila na kapag kompleto na silang poder sa ibang mga aralin o kung ano man, kaya na nilang pasukin yung ibang aralin na kukunin ko yan. Sige, papaganahin ko yan. Hindi ganun. Kailangan pagdaanan mo ang tamang proseso. Kailangan mo muna magdebosyon at kahit nakapagdebosyon ka na, kung nakikita na ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat at ng mga gabay na hindi ka karapat-dapat, hindi pagkakalob sa ito. Kailangan linisin mo rin muna ang iyong sarili. Linisin mo ang iyong kaisipan. Ano ang iyong layunin? Bakit mo nais tahakin itong landas na ito? Bakit nais mong taglayin? Nais mong tanggapin ang ganitong klase ng misyon? Ano ang iyong personal na layunin? Ano ang purpose? Bakit mo hinihingi itong ganitong bagay? Para saan? Personal ba ito? Nais mo ba makatulong sa mga tao? O nais mo lang gamitin ito sa pansariling kapakanan lamang, sa panlalamang sa iyong kapwa? Sabi ko nga, real talk lang. Malabo pa sa sabaw ng pusit. At kahit nais ino pang mga tao na may kakayahan din o may poder sa ibang mga aralin, hindi basta-basta nila kayang mapasok ang Tor Coronados. Hindi ka susundin ng mga gabay dahil hindi ka nila kilala eh. Walang ipinagkaiba yan, pumasok ka sa isang lugar na hindi ka naman kilala. Hindi ka nila kilala. Bakit mo kukunin yung isang bagay? Oo, dadamputin yan. Na susubukan mong paganahin. Hindi gagana.
Maliban na lang kung ang mismo nagturo, halimbawa ako, may basbas ako, may selyo akong inilagay dyan sa mga aking mga binahagi, sa mga videos na inyong nasumpungan, ako ay may selyo dyan bilang isa sa tagapangalaga ng kapangyarihan ng Sator. Ako, si Maestro Virgo, also known as Commander Sator, ay nilagyan ko ng selyo lahat ng aking mga ibinahagi. Mapapagalan nyo lamang yan kung para sa kabutihan ng inyong kapwa. Lalo-lalo na sa tinatawag nilang agarang lunas o pangangailangan na talagang very urgent yung situation. At isa pang bagay na makikita ng mga gabay na ang hangarin mo ay mabuti para sa iyong kapwa. At mahalaga rin na malaman nyo na kapag nakapag-umpisa ka na magdebosyon, may kakayahan ka na rin na kilalanin o magpakilala sa mga gabay. May instance na pwede ka nilang tulungan in such a time na kakailanganin mo yan. Kahit hindi ka pa kompleto ng debosyon. Ipagkakalob yan sapagkat nagbilin ako sa mga gabay din na kung sakaling kakailanganin ito ng isang tao, ay ipagkaloob nyo sa kanila. At sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, hiniling ko yan na kung sakaling kailanganin nila yung mga bagay na yan. At yan ay patungkol sa mga aralin, patungkol sa mga pakikipag-spiritual combate, karagdagan din doon. May taong may mga kakayahan din na kaya nilang wakasan ang anumang kapangyarihan ng itim na mahika o kung ano man mga masasamang galing ng mga kalaban. Kaya nilang may mga orasyon na pampugot, may pangwasak, may pampasabog, maraming iba-ibang klase. Napakarami niyan. Kumbaga sa kung gusto mong tuklasin yung mga bagay na yan, kailangan dumaan ka muna sa step by step. Sabi ko nga sa lahat, kakaiba ang aralin na ibinibahagi ko sa inyo lahat. Ang Sator Coronados ang nais kong ipamahagi sa inyo, ipagkaloob sa inyo, sa mga nais talagang pasukin ang karunungang lihim ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na ito ang maging pundasyon ninyo. Ito ang pinaka-basic foundation na, kumbaga sa isang bahay, ito magiging haligi nyo. Na talagang ito, para maitayo nyo kung ano mang nais nyo na pagtulong sa inyong kapwa. Kapag matibay ang iyong pundasyon, matibay ang iyong poder, bakod, depensa, at manggagaling ito sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na siya nag-iisa lamang. At sa iyong mga gabay, hindi ka basta-basta kayang basagin. Kahit ano pang pangwasak ng poder yan. Poder ng mga poder, pangwasak ng mga poder, o kung ano man yan na sinasabi ng mga iba na kayang wasakin ang poder ng bawat isa. Walang sinuman ang kayang mangwasak ng poder o kapangyarihan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tayo ay mga tao lamang. Walang kahit anumang orasyon na kayang basagin ang kapangyarihan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Lalo na kung ang kapangyarihan ng iyong panggagamot ay magmumula sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat lamang. Para sa kaalaman ng iba. At sa pakikipag-spiritual combate, ang pinakahuling bahagi nun ay ang pagpapabalik ng espiritu ng isang taong ginagamot para siya ay makabalik. Sa ibang mga mayroon silang ginagamit ng mga orasyon. Sa akin naman, ako sa tubig, gumagawa ako ng tubig, inorasyonan ko yun, pinapainom ko yun, at inorasyonan ko rin sa ulo. Para sa kaalaman ng iba, maraming klase ng uri ng aralin na dapat pang matutunan. Sabi ko nga sa iba, hindi matatapos sa mga nag-aaral, mga estudyante, hindi natatapos sa pag-aaral ng Sator Coronados ang ating pag-aaral. Ito ang inakaunang bahagi na nais kong ipamahagi sa inyong lahat. Ito ang ating magiging pundasyon para sa lahat upang tayo ay umangat ng level ng pag-aaral sa karunungang lihim ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi ko sa lahat, maging matiisit kayo, maging pasensyoso kayo, at anumang pagsubok ang dumating sa inyong buhay, manalig lang kayo sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, at anumang pagsubok yan, hindi kayo papabayaan yan. At patungkol naman ulit sa mga nais magbukas ng mga third eye, hindi ako nagre-recommenda na buksan ang mga third eye ng bawat isa. Ang third eye sa akin na pagbubukas ng aking third eye ay inulit ko. Ito ay hinihingi ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, sa oras ng aking panggagamot, at sa mga pangangailangan talaga na kailangan lamang. At nagsasara din ako ng third eye. Sinasaraduhan ko ang third eye ng bawat isa ng mga tao na hindi nakakapamuhay ng normal, sapagkat napakadelikado ng mga ganitong bagay na hindi mo kailangang hangarin. At ang paghahangad ng sobrang kapangyarihan, na labis-labis na kapangyarihan para sa iyong pangangailangan o kung naman,
Ayan ay isang ugali ng pagiging isang ganid sa kapangyarihan ay hindi mabuti sa paningin ng Panginoong Diyos. At para sa kaalaman din ng lahat, mahalaga na alamin nyo kung ano man o suriin ang bawat isa kung anong poder ang inyong gagamitin. Sapagkat sa pagtataglay ng napakaraming poder sa inyong katawan, walang ipinaghahalin tulad iso. Parang namamangka ka sa 10 ilog na hindi mo alam kung saan ka tutungo o ano yung patutunguhan. Mahalaga na taglayin nyo ang isang poder na talagang inyong pipiliin, na inyong didipusyonan. Poder, pondo, bakod, balabal at kung ano man, yan ang pinakaunang pundasyon na dapat nyong malaman, na dapat nyong dibusyonan. Yan ang magdadala sa inyo, kahit saan man kayo makarating, yan ang magiging inyong pinakapangunahing depensa na dapat hindi nyo mawawala sa inyong kamay. Sa mga iba na pumupulot ng mga aralin o kung ano man na gamit ang ibang poder, tapos nais pasukin ang Sator Coronados, kukuhanin kung ano man ang meron sa Sator Coronados na alam nyo naman sa umpisa pa lang ay may selyo ang bawat binahagi ko dito. Napakamalabo yung mapagana ito. Kaya pinapangunahan ko ng iba, sasalain kayo, salang-salayan. Hindi ko sinasabi na lahat kayo ay reject o kung ano man, hindi ganun. Sasalain kayo ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat at ng mga espiritong gabay na nakapaloob dito. Hindi ito isang aralin na basta dinampot mo na lamang. Kukunin mo yan nang walang pahintulot o kung ano, nang walang pagpapakilala sa kanila, walang paraan ng pagkilala, walang paraan ng pagtanggap. Napakamalabo niyan. Kaya para sa iba, mahalaga na alamin nyo sa sarili nyo, ano ba talaga ang nais ko talagang gamitin. Sapagkat ako, isang buhay na patunay, gumagamit ng isang poder lamang. Ang Sator Coronados. Wala akong ginagamit na ibang poder. At ito lang ang aking pinangangalagaan sa aking buhay. At para sa iba rin, sa kalaman ng iba, darating ang time na maraming gustong titira din sa inyo o kung ano man. Na gusto kayong, naranasan ko na yung mga bagay na ganyan. At para sa akin, dinadalangin ko lang sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, sa aking mga gabay. Kung ano mang ginagawa nila. Sabi ko nga, kung ano mang ginawa mo sa kapwa mo, ang balik niyan ay masigit pa, mas matindi pa sa mismong tao na gumagawa. Higit sa 1,000,000 beses o 1,000,000 beses ang lakas at taglay na babalik sa isang tao yan. Lalo na kung gumagawa siya ng masama. Sa mga katulad natin na katulad ko na nagbabahagi at tatangkain nila ako na galawin o kuman, tirahin o kuman. Dinalangin ko na sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat yan at sa aking mga gabay na sino man ang magtatangka sa katulad ko ay 1,000,000 beses na mas babalik na mas matindi pa ang kanilang sasapitin. Kung sa panig ka ng pwersa ng liwanag, ako ay kaisa ninyo. Tayo ay respeto, may respeto ako sa lahat at wala akong masamang bagay para sa iba. Sa mga katulad din natin maestro. At sa mga nais nagtatangka o kung ano man na galawin o kung ano man. At ang mga estudyante ay ipinanalangin ko na rin ang kaligtasan ng bawat isa. Kaya ako sinisikap na kayo ay turuan sa mga bagay-bagay ay upang sa inyong mga lugar, kayo na rin mismo tutulong sa inyong mga kababayan dyan ng mga nangangailangan ng tulong. Mapapisikal man yan o spiritual na pagbabahagi ng tulong, napakahalaga niyan. Sa lahat ng mga sumusuporta sa channel na ito, napakalaking tulong ito. Hindi nyo lang alam kung anong bagay ang sa hinaharap ang kayang itulong ito sa mga tao. Physical man yan o spiritual. At bahala na ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat sa inyo na siyang gumanti. Kasama ng mga gabay. Kung sa pagdating ng araw ay taglay nyo ang mga bagay na ito. At sa nakikita ko, may mga tao na nararamdaman ko na ipagkakaloob sa kanila ang mga bagay na ito. Ang maging kabahagi sa kapangyarihan ng karunungang lihim ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maging tagapangalaga ng kapangyarihan ng Sator Coronados. At para sa lahat, tandaan nyo lang, ang Sator Coronados ay hindi pag-aari ng kahit na sino man. Ito ay pag-aari lamang ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na walang kapantay na pangalan. Sa Kanya magmumula ang lahat ng kapangyarihan at walang ibang bagay o walang anuman na pagmumulan nito kundi sa Kanya lamang. Walang sino mang ang kayang umangkin ito. Ang hindi pwedeng aangkin ito. Maski ako pa, kahit ako pa.
At hindi kayo naglilingkod sa kung kanino man. Kahit ako bilang maestro nyo, hindi kayo naglilingkod para sa akin. Kayo ay maglilingkod sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat lamang. Siya lang ang ating Panginoong sasambahin at walang ibang pagkukuhanan ng ating spiritual na lakas sa lahat ng pagkakataon upang tayo makatulong sa ating mga kababayan. Yan lamang po muna sa ngayon. At maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta. At sana mag-aral kayo mabuti. Lahat ng mga binabahagi ko ay taglayin nyo yan. At para sa mga nais sumubok na kuhanin ng Sator Coronados at alamin o kunin man ito ng sapilitan o kung ano man na walang pahintulot sa mga espiritong gabay na gagamitin sa personal na gain o kung ano man, personal na kapakanan lamang, binabalaan ko rin kayo lahat na ito ay hindi nyo magagamit sa inyong pansariling kapakanan lamang. Gagamitin lamang ang Sator Coronados, ang kapangyarihan ng lahat ng ito at ang mga espiritong gabay, ang mga susi, ang mga basag nito ay gagamitin lamang para sa pagtulong sa ating kapwa na walang hinihinging kapalit na bagay. Sana'y naging malinaw sa inyong lahat na yan at nakarating sa inyo ang aking munting kaalaman para sa lahat, munting pagbabahagi ng kaalaman. At sana ang iba ay umpisahan din ang paglilinis sa sarili upang maging kaaya-aya o karapat-dapat tayo sa pagtataglay ng ganitong uring mga kapangyarihan na ipagkakalob sa atin. Ito ay hiram lamang at anumang oras ay pwedeng bawiin sa atin ito. Ngunit kapag tinaglay mo ang ganitong kapangyarihan, ito ay napakalaking bagay upang proteksyonan nyo ang inyong sarili, proteksyonan nyo ang inyong pamilya, ang inyong mga mahal sa buhay at makatulong kayo sa mga taong nangangailangan ng tulong na walang-wala na talaga sa buhay, lalo na sa panahon ngayon. Yan lamang po at ito pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, nag-iiwan sa inyo ng mensaheng hanggang sa muli at maraming salamat po.